Hello, 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 hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Dino DMMC, para po sa isa na namang talakayan. Pero bago po ang lahat, paki-like, comment, share, and subscribe po naman para po lumaki ang ating channel. Pag-usapan po natin itong napanood ko kanina sa Third Floor Studio tungkol sa napipinto daw na pag-guest or interview ni Miss Amy Marcos sa GMA7. Well, actually, nung isang araw pa to, no? Pero sinasabi nila na may interview raw, pero hindi naman natuloy. Kaya hinala nila Miss Pam at Sir Marlon baka bukas. Anyway, pakinggan po muna natin ang maikling video ng talakayan nila Miss Pam at Sir Marlon tungkol sa nalalapit na pagkanta umano ni Senator Amy Marcos. Idol yan, concert ni Amy. For views lang yan, kaya announce. Ito to yan, dapat SMNI. Bakit si Mel? Wag umasa, wag paloko ulit mga yan. Yes, that's why yung sinasabi ko is, Tuloy ba talaga? Pero tuloy ba talaga? I don't know, Marlon. I don't know. That's why what I'm saying here is I do not trust her. Kung ituloy niya, then probably yung I do not trust her, bababa ng 60% na I do not trust her. Maybe 40% now I trust her, di ba? I don't know. Dapat ituloy. And maganda rin naman ng maganda rin ng arguments sa mga comments, Marlon. Bakit ka pupunta sa GMA7 na alam mong pwedeng makompromiso ang estado ng kanilang negosyo o prangkisa? Ba't hindi ka pumunta ngayon sa SMNI na bravely sinasabi is, we have nothing to lose anymore. We just want the truth out. Alam mo, Pam, kung sa strategy pag-usapan natin. Sa akin, maganda na rin magsalita excuse sa SMNI. Andyan, saludo tayo sa SMNI. Maganda na rin magsalita sa GMA7 ng isang super super ate para sakyan na siya ng kapwa pa nilang mainstream media. Pero kung hindi ilalabas yung sasabihin niya, meron akong hindi makalimutan na kwento dyan. Remember nung nagka-problema ang Itbulaga sa management ng GMA7? Ang sa tape. yung tape versus sa Itbulaga o Halusos. I know GMA7. O GMA7. Ang Halusos saka GMA7 ang magkakampi. Yes. Tapos ang TBJ, solong katawan nila para sa Itbulaga, di ba? Nakukuha nilang ilabas ang side ng naunang nilabas ng GMA7 ang side ng mga Halusos. Na si Tito Soto, Tito Sen, being naunang talent si Tito Soto, hindi pa yata siya senador dahil nung namatay ang Louis Beltran sa Brigada 7 ba yun? Mali sa kwento. Dati na nag-anchor si Tito Soto at wag na lang yun. Sa dami ng pinasok na pera ng Itbulaga sa kanila, mas binigyang halaga ng GMA7 ang mga Halusos. Alam mo no, ginawa ni Tito Sen, nag-tweet, sinita niya at nagpa-interview sa media na bakit ganyan ang GMA7. So, pwedeng ganito gawin ni Amy Marcos, sakaling lahat ng sasabihin niya ay kontrolin ng GMA7. Pwede siyang magpa-interview sa ibang media or sa SMNI na bakit kinat nyo yung mga importante sasabihin ko, pinili nyo lang. I respect your views, but I have to disagree. Okay. Because you only have one shot at life all the time, Marlon. Kung sasalang ka sa isang trial and error, tignan ko nga kung i-edit. Hindi naman trial and error. Hindi, wait lang. Okay. Kapag sasampa siya dyan na may potential naman talagang i-spin kung ano yung sinabi niya, i-splice para maiba yung meaning ng sinabi niya, why not at one shot, take that shot with SMNI na ang sasabihin naman ay pawang katotohanan at buong katotohanan lamang. Hindi yung kagaya ng parang, so in splice, sige, gawa ulit ako ng eksena sa kabila naman. Ano sa tingin mo mararamdaman ng isang SMNI? Second best kami? Option kami? Pam, naiintindihan ko yung pinag-uugutan mo. Pero ako nga, I don't trust her. naiintindihan ko. Ako nga, kung strategy-wise, okay pa rin to.
okay pa. Pero siyempre, mas solid ako sa SMNI. Pero kung strategy-wise, magandang strategy na rin to. Bakit Para, strategy, Marlon? kasi Pam, Why is this a strategy? kung kinover ng GMA7, pwede na sakyan ng iba pang mainstream media to. Nalalaruin lang ng mainstream media, Antayin Marlon. muna natin, Pam. Antayin lang muna Dahil natin. ang mainstream media, Relax ka lang, chill sinungaling ka lang yan. dyan. Bayad Chill ka ng lang mga dyan. yan. Chill ka lang dyan. Ay, Relax, pinainit easy. mo ulo ko. Puso mo. Relax Gigigil ka lang. ako. Sa strategy, siya okay strategy? to. Okay. Strategy nga, kasi pag sinakyan nga ng GMA7, pag pinatulan ng GMA7 to, malamang sa malamang, patulan din to ng iba pang mainstream What do you expect from mainstream media, Marlon? What do you expect from Hayaan mo mainstream na. media? Ano hayaan ko na? Anong gagawin natin? Pasara natin lahat yan. Hindi naman diba? yun ang intention, Marlon. Ang sinasabi natin dito, ang minsang shot na gagamitin mo, ang kaisa-isang bala mo, gagamitin mo ngayon sa tamang target. Ang tamang target are the right people, is the right people na dapat mag-consume ng tamang mensaheng ibibigay mo. At yan via the right channel, which I think at the moment is SMNI, not GMA, not ABS-CBN, not any radio station. Dapat nga siguro sa channel niyang sarili. Naiintindihan kita ulit ha. Pero sabi ko nga, strategy-wise, Pam, wag nating kalimutan na hindi lahat ng nanonood sa SMNI ay nanonood sa GMA7. Ganon din, hindi lahat ng nanonood sa GMA7 ay nanonood sa SMNI. Walang iniwan dito sa third floor studio, Pam. Hindi lahat ng nanonood sa atin ay nanonood sa ibang channel. Sa GMA7, being the mainstream media, nanonood doon ang lahat ng klase ng Pilipino, maka-Marcos ka man, maka-Duterte ka man, maka-Tiglawang ka man, Mantalang kasi alam na natin na majority ang nanonood sa SMNI ay puro anti-Marcos. Kaya sabi ko nga, strategy lang tao. Di wala tayo dapat pagtalunan. Akin lang strategy lang. Hindi tayo nagtatalo, Marlon. Bino-voice out natin yung hindi maisigaw ng nasa comment. So apparently nandiyan ka sa side ng mainstream. Nandito ako sa side ng basta ako strategy. Ako wala akong ano. Mas gusto ko talaga SMNI. Pero kung strategy, magandang strategy. Okay, let me talk. Sige. Why should you talking about the truth be strategized? Why? If merong strategy, Marlon, meron yung mga concoction of strategies na sinasabi mo. It could be a strategy is, sasabihin ko to ngayon, hindi ko sasabihin to. Sasabihin ko muna to, ihuhuli ko to. No, that's not what we need as consumers of messages and information like that. Ang kailangan natin, hindi yun ang kailangan natin ngayon. Ang kailangan natin is, ang pinaka-strategy mo is i-announce mo na magsasalita ka. Aminin natin, Pam, na hindi pa lahat ng mamayang Pilipino ay mulat. So, kaya nga sabi ko nga sa Kaya nga magsasalita siya para mamulat. Oo, magsasalita siya para mamulat. Pero yung audience nga, limitado. Samantalang pagka mainstream media, ang lawak ng audience mo. No, Marlon. You still believe na maraming nanonood at na kumukuha ng impormasyon sa mainstream media? Marami silang napapaniwala pa rin. Marami pa rin silang naloloko. At huwag natin kalimutan yan. Diba? And then anyway, strategy lang to. Strategy lang. At sana magsalita si Super Ate at dito natin mabubunggo. Kung doon ba sa mga sasabihin niya ay sasalain ng GMA7 and doon tayo ngayon magalaiti ng galit. Diba? We'll cross the bridge when we get there. Tingnan mo si Ita Bro, magaling siya. I trust new media. Yep. Oo naman. And hindi natin kailangan na minamaliit din ang reach ng new media. New media saying it's Facebook, it's YouTube, it's online, it's the digital world. Mainstream media, bayad. Kaya magiging compromise kung ano ang mensaheng sasabihin mo. Pero hindi lahat. Meron pa tayong Ted Filon, meron pa tayong Deo Macalma, meron pa Rigoberto Tiglao. Bakit? Well, yan po. Pakinggan na natin. Parehas naman may punto ang pinag-uusapan o pinagdidiskusyonan nila Sir Marlon at Miss Pam, no? Pareho naman po silang may punto, kaya wag na po nating pahabain pa itong usapan nila tungkol dito. Dahil si Miss Pam, parang nawawala na siya ng tiwala sa mainstream media. Dahil nga sa sobrang tahimik nila sa mga issue
etc. etc. Basta pag kay PBBM ang issue o anuman tungkol sa gobyerno, ay pinapalagpas nila, nagbibingi-bingihan sila, hindi nila tinatalakay o ini-spin nila ang balita para maging pabor sa gobyerno. Kaya parang wala nang tiwala si Miss Pam. Well, may punto rin naman si Sir Marlon dahil unang-una, mainstream media pa rin yan. Mas marami pa rin ang audience nila. Kaya maganda rin na doon muna. Ay ngayon, hindi naman natin alam kung, well, unang-una, hindi natin alam kung matutuloy nga ba ang interview ni Senator Amy. Hindi po ba? Secondly, hindi rin natin po malalaman kung i-spin na naman to ng mainstream media o ng GMA, kung matuloy man doon, i-chop-chop nila yung mga interview kay Senator Amy, or palabasin nila ang totoo, di ba? It depends sa magiging sitwasyon o sa paninindigan ng network. Dahil aminin na ho natin, talagang merong kinikilingan ang mga network. Mas lahat naman tayo may kinikilingan, siyempre, di po ba? Siyempre, ang PBBM ang nasa pwesto ngayon, natural lang na parang kampihan nila or what, di ba? Dati, ang tatapang nila, ayaw nga magpa-interview ni BBM sa mga mainstream media nung araw dahil nga tinitira lang siya ng tinitira, di po ba? Oh. Pero ngayon, lahat tahimik sila. Di rin natin malalaman talaga kung ano nga yung totoong sasabihin ni Senator Amy. Unless na ko-contest niya or magpapa-interview siya ulit sa iba para ituwid kung tama, kung ano man yung mga lalabas kung sakaling matuloy nga itong interview na to. Kaya talagang marami personally, marami akong agam-agam at hinala. Unang-una, parang basang-basa na yung papel ni Senator Amy, sa totoo lang. Dahil siya ang punot dulo nito Parang, kumbaga, siya ang pinakautak nitong unity team na to nila BBM at Sara Duterte. Di po ba? Nung bago mag-eleksyon. Sa tingin ko, siya talagang may utak dyan. At sa tingin ko, siya ang mas close kay Ma'am Inday Sara. Di po ba? Hindi natin malalaman talaga kung ano yung magiging mangyayari. Tira ng tira to si Senator Amy sa mga nangyayari sa administrasyon tungkol sa mga EDCA sites na yan. Pinagtatanggol niya si BP sa mga pahayag ni BP. Tinitira niya yung admin ng kapatid niya tungkol dyan sa baha. Pero noon man Senate hearing, wala rin. Nagtatawanan pa sila ron, di ba? Hindi nila mapalabas yung dapat na mapalabas o mapaamin si Secretary Bunuan. Sino-sino yung mga nakinabang dyan sa flood control projects na yan, kung sino-sinong congressman na yan. Yun ang nakakabwisit doon. Yung budget hearing ng isang araw, di ba? Sa Department of Finance, di ba? Tungkol dyan sa 21 pesos na per meal ng bawat tao.
Hindi ka na raw mahirap kung meron kang 21 pesos per meal or 64 pesos per day para sa 3 meal. Hindi ka na raw maituturing na mahirap. Nakakaloka. Tira siya ng tira, pero di naman niya, sana kausapin niya ng masinsinan yung kapatid niya, di ba? Talagang may malasakit sila sa atin. Kung talagang gusto niyang ibangon ng dagnal at dignidad ng pangalan ng Marcos, magse-17 na to si Ma'am Amy, pero wala. Mukhang wala pa rin talaga. Hindi pa rin yata talaga. Hindi natin masasabi kasi siyempre, kapatid niya yun, di ba? Blood is thicker than water. Ika nga eh. Tanong saan kaya siya pupulutin sa parating na eleksyon. Dahil kahit na ikandidato pa yan ng mga Duterte, yan si Senator Amy, maski isama pa yan sa ticket ng Duterte o ng admin, well, yan, kung sasama siya ng admin, malaki ang chance niya rin na manalo, di ba? Lalo na kung merong magic or what, di ba? Pero kahit pa ikandidato siya ng mga Duterte, palagay ko hindi rin makikinig karamihan sa mga Duterte supporters. Dahil sa basang-basa ng papel ni Ma'am Amy. Well, abangan na lang po natin kung matutuloy nga po ba ang interview ni Senator Amy Marcos sa GMA. Maniniwala pa ba tayo sa mga sasabihin niya? It remains to be seen, ika nga. Whether sintonado o nasa tono ang kanyang interview o pagkanta. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong likod, Dino DMMC. Paki-like, comment, share, and subscribe po naman. Salamat po. Bye-bye!